pag napansin niyo po kami ni President Air, pareho po kami artista. Siya po ay para sa Mayra. Ako po'y galing sa ira. Ang ayoko lang susundin sa kanya yung makulong ako. Kung sa gayon, matapos na kagad itong impeachment trial at makapag-render na ng desisyon kagad. Hindi yung katulad ng mga witnesses na pre-presenta nyo dito. Isa sa mga storya na muntik din mabaon dahil sa bakbakang Supermoon at Raymart ay ang championship sa PBA Finals. Ang bakbakang BMEG at Token Text. Ngayong gabi, kasama natin si Dominic Uy, sports analyst ng Active Sports. Okay, yung sports channel ng TV5. Dominic? Well, maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin dito at yun nga, yung game itong BMEG and Talktext, napakagandang laro yan. Siguro, in the past 10 years, one of the most exciting games, yung game number 7. May nasapak din ba dito? Wala naman. No basket. Oh. Grabe sa yung physical game all throughout the series and in the PBA. Kaya naman nakikita natin yung mga fans bumabalik talaga nanonood ng PBA. Not just on TV but in live. Grabe yung game attendance ngayon ng PBA. The past few games, over 20,000. So punong-puno yung Smart Araneta Coliseum. Yung Game 7, it started out slow. After the first half, low-scoring ball game, I think it was 36-35. Pero nung third quarter, nag-pick up itong Talking Text player na si Jimmy Alapag. Started making baskets. Ito na si Alapag. Alapag, hesitation mode. Jimmy all the way! And then in the fourth quarter, James Yap naman, nung nasaktan nitong si Ryan Reyes, right on cue, gumawa itong si James Yap. James Yap makes his move. And James will score! Pero yung pinakamaganda yung last 12.3 seconds. 12.3 seconds, down ng 2 points ang BMEG at bola nila. So binigay nila kay James Yap, their number 1 scorer, went for a drive, missed it. Tie! No! And a ball! Tapos nakuha nila ulit yung rebound, tapos nahanap niya sa ilalim itong si Denzel Bowles. Tumira siya pero na-foul. Dogs wins! The commissioner! Wait a minute! There's a foul! Pagkatapos noon, 2 free throws para kay Denzel Bowles with 1.2 seconds left. And napasok niya pareho. Ang kagandahan nito, yung free throw niya, yung una para pa siyang naiiyak. So kapag tinitignan mo, kung pinapanood mo siya ng live, parang hindi mo akalain na masushoot niya. Na-shoot niya yung una, na-shoot niya yung pangalawa, 1.2 seconds left, Talking Text tried to shoot, wala. So overtime. Go Castro! We're going into overtime! Pagdating ng overtime, ibang klase na yung pinakita ni Denzel Bowles. Bowles fires. Bowles again! And Denzel Bowles, right take, fires, scores! What a comeback by B-Meg here in Game 7. B-Meg is the PBA Commissioner's Cup champions! And at the end of the day, sir, si James Yap pa rin ang itinanghal na MVP sa season na yan. For the finals, si James ang Yap. tinanghal na Game MVP 1 to because 7. yung Game 5, he had 30 points. So maganda yung pinakita niya nung last 3 games. Actually, he was part of the top 2 in scoring for the last 3 games. Okay, medyo light naman ang pag-usapan natin ngayon. Speaking of James, na dokumentado ng team natin si Bimbi, simula nang nag-umpisa yung laban hanggang sa natapos yung laban. And then, may isang point pa doon na kinuha niya yung mic natin. And of course, dun sa crowd din na yon, andun din yung mga sikat na personalities like si LJ Moreno, asawa ni Jimmy Alapag. At na mataan din ng ating team si Kayla at si Rich Alvarez na naglalaro naman for Talk and Text. And of course, itong si JC Intal with his girlfriend na si Bianca Gonzalez naman. Ang gusto mo sabihin kung nakakatulong ba yung mga misis na taga-showbiz dun sa ng PBA? Anong bearing nun? Definitely, malaking bagay yun for the... Dahil sa mga cutaways ng camera. Parati kang mag-uusapan. At isa pang nagiging celebrity ngayon, si Mark Pingris nga, dahil asawa ni Danica Soto. At andun ang buong angkan ng Soto. Wala
Samo. And of course, BMEG. I'm here to support the team of my favorite son-in-law. Ibang klase si Bossing talaga. Pagka tinanong mo siya, kailangan masigurado mo na meron ka rin pambalik. And also, I remember din, sir, nung si Coach Tim Cone, di ba parang nalala ko sa dati, parang coach lang siya, the winning coach of Alaska. Ngayon, nasa BMEG na siya. You know, ang difference before, si Coach Tim, nang nananalo siya, mas konti yung fans nila eh. Ngayon lang daw siya nakaramdam, nalamang siya sa fans. Never in my life seen a crowd like you. Never. Bukod kay Team Cone, sir, nakita rin natin ang team manager ng BMEG na si Alvin Patrimonio, masayang niyayakap niya lahat ng players ng BMEG dahil sa kanilang pagkapanalo. Actually, sir, one of the highlights yun nung mga latter. Nung na-shoot ni Denzel Bowles yung free throw, talagang alam mo anak niya si Denzel. And isa yun sa mga na-notice lahat ng mga nakakausap ko na nakapanood ng laro. Isa yun sa mga napansin nila na kung makayakap daw si Cap, wagas eh. Let's hug, brother! Let's hug! 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 Brother! 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 Madami nag-comment na maganda daw yung coverage ng Active the past 2 conferences at madaming mga innovations na pinapakita yung Active. Ngayon kasi hindi lang coverage during the game, meron din yung tinatawag na Active Center. One great thing na nakita ko na ginawa ng Active is yung slogan na kampihan na. Ang ganda nun. Kasi kailangan mo pumili eh. Kahit nanonood ka lang, paminsan manonood ka parang okay lang kahit sino manalo. Ngayon, kailangan mo kumampi. Pipili ka. Kanina ka ba? Pipili ka. Tulfo Raymart. Active. Yan na. Maraming salamat, Dominic Uy. Maraming salamat. Sports. Mula dito sa Dokumentado, congratulations! So, si Isko Moreno, tuluyan ng kumalas ni Mayor Lee na matagal na niyang katandem sa Maynila. Na-cover nga natin ang lumipat at pinangunahan nga ni Miguel Subiri yung paglipat niya sa PNP. Si Miguel Subiri dating miyembro ng Lakas Kampi CMD ni Gloria Arroyo. Then si Isko Moreno lumipat na rin sa PNP na mula dating... PNP ito. Itong oath-taking na ito. Yes. Hindi ito ang oath-taking ng United Nationalist Alliance. No. Linawin lang natin. Linawin natin. Kasi si Zubiri, sa pagkakaalam natin, naging guest natin dito si Senador Coco Pimentel ng isang beses, hindi pa niya matanggap na makakasama niya si ex-Senator Miguel Zubiri sa lineup ng United Nationalist Alliance. I am disappointed actually na nasa very long list siya. Kasama mo sa stage, binabanata mo. It will be awkward and then sana hindi matuloy. May pag-asa pa naman. Kasi ang mas makabuluhang lipatan na nangyari ay ang paglipat ni Erap Ng bahay. ay yung transfer of residence niya. Kasi if he wants, hindi pa siya nagdidesisyon, if he intends to run for Mayor of Manila, may minimum residency requirement yan eh. Na kailangan ngayon palang lumipat na siya ng Manila. Nag-administer mo taking na yun, si Senate President Juan Ponce Enrile. At malakas na sinasabi niya na itong paglipat ng mga tao, isang malaking sign to na lumalakas. Itong pulong-pulong natin ngayong umaga ay simbolo o senyales na lumalapit ang halalan sa ating bansa. Tayo po ay masaya sapagkat ngayong umaga ay maradagdagan ang puwersa ng partido natin ng Lapian ng Masang Pilipino. Happy na naman si Manong Johnny! Pero isa pang highlight ng oath-taking nga na yan, ito si Mig Zubiri na dating kaalyado ni Gloria. Isa sa mga congressman noong impeachment time ni Erap. And then, nung nag-speech siya dyan, humingi siya ng tawad kay Erap. Ako po'y humingi sa'yo ng dispensa at paumanhin. Ngayon, mahal na Pangulo, hindi kita iiwanan sa paghahanap ng solusyon para
para mawala ang kahirapan. May mga patunsyada din si Isko Moreno dun sa speech niya. Pareho sila ng layunin, o pareho sila ng layunin ni Erap. Pero hindi siya makukulong. Yun yung kaibahan nila ni So may konting humor. Kaya pag napansin niyo po kami ni President Air, pareho po kami artista. Pareho po kami nakatikim ng mga masakit na salita. Siya po ay para sa mahirap. Ako po'y galing sa hirap. Ang ayoko lang susundin sa kanya yung makulong ako. Kahit ako man, hindi rin ako susunod. Ay, kung si Erap daw, Erap para sa mahirap, si Isko ay galing sa mahirap. Kaya naiintindihan daw nila kung ano ang nararamdaman ng mahirap. So parang yung pagbibitaw ng ganun, parang branding, Kung si Erap para sa mahirap, si Isko galing sa hirap, lalaban sa nagpapahirap. Saka yung patutsada ni Erap kay Lin, yung parang utak pulis. Utak pulis. Oo, di ba? Yung dun sa shoot to kill, nag-ugat yun dun eh. Buti na lang, hindi utak pulis ako. Shoot to kill, Hindi na ako kuha sa gano'n. No, pati si GMA pala, si Gloria Macapagalaro, nadamay pa rin dito. May mga hirit pa rin si Erap kay GMA. Naawa po ako sa kanya. Dahil wala yatang naawa sa kanya. Ewan ko po si Mix naawa sa kanya. Bum, karat, karat. Subiri, subiri. Bum, bum, bum. Maglipatan man ang partido, siguraduhin po na sana tuparin din ang promise para sa ikabubuti ng sambayanan. Ang guest natin ngayon, magpapainit ng ating usapan. Kaya kayo napapatay na pwede. Miss Maui Taylor. Hello, boys! Tanong na muna. Okay. At ano yung mga parang kalab team? Isa-isa lang. Mahina kalaban. Mahina kalaban. Teka, sula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayo, mag-isa lang ako. Ako'y malapit. Okay guys, sa linggo na puro pang macho at pang barako ang ating mga storya. Siyempre starting with yung naging trila sa NAIA. Okay, kaya this week hindi natin pag-uusapan ng bugbog na storya ng suntukan ni na Raymart at ni Montulfo. Pero dahil puro lalaki rin kayo dito, ang guest natin ngayon magpapainit ng ating usapan. Kaya kayo napapatay na pwede. Miss Maui Taylor. Hi! Hello, everyone. Hello, boys. Talagang boys. Talagang sinadya na puro boys. Normally, mga babae ang reporters na kasama namin. Talaga. Okay na, puro boys. Nakakatakot pag mga girls eh. Mabaliktad eh, no? Tanong na muna. Okay. At ano yung mga parang kalab team? Isa-isa lang. Mahina kalaban. Mahina kalaban. Teka, sula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayo, mag-isa lang ako. Ako'y malapit. Gerard, tanong mo. Ito mo lang tanong mo. Ito, matagal ka naming na-miss sa TV. Anong ginawa mo after? Well, after TV, syempre, the usual hostings, gigs, puro more on guestings na lang. I did several films, nag-indie din ako, pero ito nga, yung pinaka-latest is yung Korean movie na ginawa ko. Anong kwento ng movie? Actually, it's about iba-ibang stories, pero ang masasabi ko na lang sa inyo yung sa akin. It's about a Cebuana na college graduate na may 2 anak, can't find a decent job in Cebu. So, she decided na mag-OFW na lang siya sa Korea. And then hired by a very powerful family involved in politics. Yan. So, from there on, nung hinire nila ako, kagulo na yung buong buhay nila. Anong genre ng movie? Ito ba'y drama, horror, fantasy, o sexy movie? Ano siya? Suspense thriller. Suspense thriller. Na ang rinig ko, may konting sexy pa rin. Hindi mawawala ang sexy. Siyempre, sexy Dahil naman sa'yo. ako eh. Ayan. Pero paano ka napunta dun sa role na yun? Hindi ako nag-auditions. Kahit na nag-audition sila sa Manila. Pero hindi nga successful yung nangyari dito. So they had a list of artists, 100 artists na krinos out nila isa-isa. Until it was down to Katrina Halili and I. Okay. Tapos, yun na, napanood nila yung Huling Birhen sa Lupa. By Direk Joel Amangan. This Korean movie nga pala, pangkan. Yes, that's right. Yung pinaka-prestigious at pinaka-astig na film festival sa buong mundo. Astig na astig. Pinaka-astig na. At yung pelikula na pinagbidahan mo,
magsiscreening sa Cannes. Yes. So, biyahing Cannes ka ngayon. Actually, nung una kasi approved na kami lahat for Cannes. Kaya lang, nag-retract sila. Namimili sila ngayon kung sino talaga yung mga alis. But anyway, ang importante for me is mapuntahan ko yung premiere night sa Korea. Kasi doon talaga nila unang ipapalabas yun eh. Ano yung mga challenge mo dito sa pelikula considering na sa Korea nga sinunod ng 4 months, di ba? Sabi Unang challenge, language barrier. Kasi hindi naman lahat sa set namin, hindi naman lahat ng crew cameraman nakakapag-English. Pangalawa, being away from your comfort zone. Kasi alam naman natin na it's a different country, so hindi ko alam kung ano yung work ethics nila doon, paano sila in a day, ganyan, paano sila, di ba? Ugali nila lahat. Wala akong kaalam-alam about them. And the people I'm working with, I don't even know them at all. How was it, the experience, joining? Hindi ko ma-explain up until now eh. Kasi parang up to now, I have to admit, I can't believe na napasama ako sa isang pelikula na ginawa sa Korea, kasama sa Cannes, di ba? So parang, ano pa rin ako, para akong nasa isang panaginip ngayon. Wow! Galing naman nila! Dream ko rin maging international star! So sa tingin mo, itong film na to yung pinaka-highlight ng career mo ngayon? Yung highlight ng buong career ko, Viva Hot Babes talaga eh. Curious lang kami, single ka pa rin ba ngayon? Of course. Super single. Pero Maui, kung ikaw, Surprise. kung may imagine mo yung sarili mo sa isang pelikula, ano yung role na yun? Ano yung dream role mo? Dream role, yun. Dream role ko, ito medyo mababaw to, pero gusto ko siya talaga. Gusto ko magkaroon, or I want to be part of it, horror. Pero gusto ko ako yung nananakot. Sample. Or ako yung napopossess, kasi yun na lang talaga, feeling ko yun na lang hindi ko pa nagagampanan ng role. And nung bata ako, growing up, mahilig ako manakot. Okay. So feeling ko magaling ako doon. Maui, Yes. guys, may phone-in question tayo, pero personal natatanong yan. Okay. Hero Kimbo. Mamaya pa dapat siya eksena, pero dahil nandito ka, hindi siya nakapagpigil. Congressman. Wala naman, parang walang kakupas-kupas, ano? Parang, matagal ko ng kaibigan si Mami. Yes. So may phone-in 10 question years. ka na. Mamaya na lang, text na lang. Ay, text na lang talaga. Pero natutuwa ako kasi sila usually kapag ganito, seryoso, mga galit. Pero pag ikaw parang lahat nakangiti. Lahat nagtatanong. Oo nga. Naku, ay kailangan pala palagi akong nandito. Ay, gano'n. Mamaya, Congressman, impeachment na pag-uusapan natin. Oo nga, alis mo I na ako. wonder kung masigasig pa rin magtatanong at mga kasama natin. Ako galingan niyo mamaya. Muli, congratulations, Miss Maui Taylor. Sa iyong malupit na film project sa South Sana Korea. manalo kami. Balik ka ulit sa dokumentado. Oo naman, definitely. Kung sa gayon, matapos na kagad itong impeachment trial at makapag-render na ng desisyon kagad. Hindi yung katulad ng mga witnesses na pre-presenta niyo dito. Congressman Hero Kimbo. Welcome, sir. I'm sorry I'm not such a welcome guest after Maui Taylor. Pagtsagaan nyo na lang, ha? 6 weeks din tayo nagbakasyon mula sa impeachment. Congressman, gaano pa katagal dapat nating bubunuin itong impeachment? Hindi na ito lalagpas ng Mayo. It will be finished. Judging from what happened today, na we had 5 witnesses, but with the way the Senate President is running it and with the way that we have practically been agreeing to many of the witnesses, kasi wala kami nakikitang damaging dun sa mga testigo. So generally, we already stipulate, meaning we admit to the purpose as well as the amount or the nature of the testimony of the witness. So, boring na itong magiging mga susunod na araw sa impeachment? Unless they can come up with a witness that will be able to show with specific in specific detail kung paano yung pera lumaki ng ganyan, paano na-acquire yung property, saan galing ito. Yun ang hinahanap nating paliwanag. How would you assess yung first day na resumption nitong impeachment trial? Well, kumbaga sa bullfight pala, no? Sometimes the bull wins. Ibig sabihin, yung simula't simula, parating kami napapagalitan. Pero sa
araw na to, medyo nakatikim din ng sabon yung depensa. Kung sa gayon, matapos na kagad itong impeachment trial at makapag-render na ng desisyon kagad. Hindi yung katulad ng mga witnesses na pre-presenta nyo dito. Hindi naman kailangan. Pwede naman i-stipulate ng prosecution panel yan. You are just wasting the time of this court. You are just wasting the time of this court. Sabi ko nga, kung i-decide natin on the basis of the line of questioning, tingin ko talong-talo kami. Kasi talaga parati kaming nasasabon dyan. Pag umuwi ako sa pamilya ko, bango-bango ko parati. Paamoy nga, sir! So, patas na. Actually, not that we wish it, no? Hindi pa, isang sabon pa lang. Tingin nyo dapat nang humarap si Jay Corona? Hindi ko pwedeng i-demand yun sa defense, no? Kasi diskarte nila yan at ayaw natin mag-impose doon sa kanilang paningin kung anong tama. Pero certainly, ang karamihan ng taong bayan ang inaantay yung paliwanag niya. Marami sa mga depensa nila, si Chief Justice lang makakapagpaliwanag. Yung SALN, hindi yan prepare ng ibang tao. Ikaw ang pumipirma niyan, you swear to it under oath, so the only person who can explain it as to why you did not include this is the Chief Justice himself. Abot naman yung reaction niya naman dun sa pinag-i-inhibit nila si Senator Angara. Ngayong hapon po, ang defense team ay nag-file ng isang motion to inhibit which was addressed to Senator Judge Edgardo J. Angara. Well, it's a motion for inhibition, so yung grounds ho namin will really rest solely to the sound discretion of the Senator Judge. Ano yung, well, although nagsalita na siya na hindi siya mag-i-inhibit, parang what's in it for you kung sakaling ang talagang pinag-inhibit siya? Well, una muna na, tingnan natin yung rules on inhibition, kung ano yung epekto nun. Pag meron lang kahit isang nag-inhibit dyan, ang tinatamaan dyan kami, hindi ang defense. Bakit? Because the Constitution is very specific. The vote that you need for conviction is 2/3 of all members. All is the operative word, meaning kahit may mamatay dyan, kahit may nag-resign, kahit may nag-inhibit, ang kailangan namin is 16. Ang problema natin dyan is, may isa ka lang na pina-inhibit, bumaba na yung pool of voters mo na pwedeng makumbinse dahil nabawasan, pero yung requirement namin na boto para magkaroon ng conviction, hindi pa rin siya nababawasan. Ano magiging epekto ng impeachment sa darating na eleksyon? Given that in the coming months, campaign season na. Definitely, it will have an effect. Nagmamasid ang taong bayan. So, ibig sabihin, kung anong iboboto ng isang senador, lalong-lalo na kung re-electionist yan, susuriin ng taong bayan yan. Now, hindi ko masasabi kung ano yung effect. Pero mabalik tayo kay Tulfo. Okay. Para patanang, sino man ang kumuha ng litrato ng hindi siya pwede pigilan? Hindi malinaw ang batas dyan. Walang specific na ipinagbabawal dyan pagdating dyan, except if the purpose is nudity or kapag talagang meron tayong mga batas dyan on anti-voyeurism, may mga ganyan. Pero ang punto dito is, sa tingin natin is, artista ka or a public official ka, like, ayaw natin pangunahan, no? Pero like I said, kapag ikaw'y naging public commodity, isinusuko mo yung marami sa mga privacy rights mo. Maliban yung sa loob ng bahay, maliban yung sa mga anak mo, pero lahat patungkol sa'yo. Kaya makikita natin yung dumarating ka sa airport, yung sa Amerika, yung kinukunan ng mga pictures, lahat yun. Yung video na yun, na lumabas sa YouTube, mukhang nabanggit mo nga kanina, it's a excellent show of evidence. Martial arts. Aba, makapagpaturo nga! Although nagkalabo-labo din, pero mukhang mas may forma sa simpleng rambulan ng mga Correct. Oo, parang hindi mga sabunutan masyado. Talagang puruhan, no? Pero tingin ko, malinaw din doon na talagang he was absolutely outnumbered. Na sa kahit naman ang pagtingin mo, kahit sabihin natin sinimulan niya, pero sa paningin ng tao, pag hindi patas ang laban, ayaw ng tao ng gano'n. At tingin natin, kasi yun ang ipinapakita noong video. Bilib ba kayo ngayon sa security na ginagawa nila na may sa kabila ng paghihigpit ng mga nangyayaring ganito and sa arrival area pa? Diba? Siguro yung sinasabi ko dyan is yung kung merong investigasyon, it's not on the actual parties but rather
the failure of protocol, no? Yung kawalan ng security, kawalan nila ng SOPs, anong gagawin. Ang dami-dami security guard na nandun. May nahuhulog pang baril, nakikita ka doon. Parang, hindi ko alam kung sombrero ba, pero tingin ko baril may nahulog